Halika po, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makade, joke lang. Ang makita niyo po yung bahay po namin. Kaso no entry, Eman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ito lang naman yung pipigil sa inyo. Ali po. Usap-usapan ngayon sa social media ang paghahambing sa bahay ng 82 Division World Champion na si Manny Pacquiao at ng bahay ng kanyang anak na si Emmanuel Joseph Eman Bacosa Pacquiao. Maraming netizens ang nagtaka kung bakit napakasimple ng bahay ng binata. Samantalang si Manny ay kilalang isa sa pinakamayamang Pilipino at mapagbigay pa sa mga kababayan. Marami tuloy ang napaisip, bakit mas pinili ni Eman ang tahimik at payak na pamumuhay sa probinsya imbes na sumama sa marangyang buhay ng kanyang ama? Sa isang eksklusibong panayam ni Jessica Soho noong 2022, isiniwalat ni Eman ang kanyang naging buhay bago siya tuluyang makilala at yakapin ng kanyang ama. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ayon sa kanya, matagal siyang lumaking walang personal na koneksyon kay Manny Pacquiao. Una mong ginamit na apelido, Bacosa. Opo. Tama? Bakit? Kasi yun po yung time na hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Tapos, ano nangyari after? Tapos, yung kagaya ng nakwento ko, noong 2022, Pagkagaling nyo sa Japan? Po. Oo. bumisita kami kay daddy. Tapos doon, na-miss niya po ako. Doon niya po ko in-acknowledge. Ganun. Tapos pinirmahan niya po yung ko, na gawin kitang Pacquiao para para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. Ah, talaga? So siya mismo nag-alok Opo. na gamitin mo na yung apelido niya? Opo. Parang bumawi po siya sa akin. Sabi ko, hala, thank you Lord na talaga po that. Tapos pinagawa niya po lahat, mga abogado, mga ganun, lawyer, ganun. Na pinirmahan niya na ako po si Emmanuel Pacquiao, tinatanggap ko po si ganun. Ang tanging alam niya lang ay mga kwento ng kanyang ina, si Joan Rose Bacosa, na nagsabing nagkaroon sila ng relasyon ni Manny noong year 2003. Ipinanganak si Eman noong January 2, 2004 at mula noon ay mag-isa silang itinaguyod ng kanyang ina. Ayon kay Joan, minsan siyang nagsampa ng kaso laban kay Manny noong 2006. Hindi lang daw pera kundi karapatan ang pinaglalaban ng babaeng naanakan umano ni Manny Pacquiao. Pero si Pacman, sinubukan na raw kunin noon ang kustodiya ng bata. Narito po ang part 3 ng eksklusibong report ni Renz Ongkiko. Sa Quezon City Prosecutor's Office, dahil umano sa kakulangan ng sustento at paglabag sa Violence Against Women and Children Act, VAWC. Subalit kalaunan, ibinasura ng piskalya ang kaso dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman tinuruan ni Joan si Eman ng galit sa kanyang ama. Alam ni Eman mula pagkabata na si Manny Pacquiao ang kanyang ama, ngunit tanggap niyang baka hindi pa ito handang makilala siya noon. Hanggang sa dumating ang year 2022, nang sa wakas ay nagkita silang muli. Ayon kay Eman, pagdating pa lang niya sa bahay ng pambansang kamao ay agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Maging si Manny ay emosyonal at sinabing miss na miss daw niya ang kanyang anak. Doon din mismo pinirmahan ni Manny ang mga dokumentong nagsasabing kinikilala na niya si Eman bilang kanyang lehitimong anak at mula noon ay ginamit na rin ni Eman ang apelidong Pacquiao. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, isa ito sa pinakamagandang desisyon na ginawa ni Manny. Ang pagyakap sa lahat ng kanyang mga anak, lehitimo man o hindi, ng buong puso, kasalukuyang naninirahan si Eman sa Antipas, North Cotabato kung saan siya lumaki. Sa panayam ni Jessica Soho, ipinakita ni Eman ang kanyang tahanan, isang simpleng bahay na gawa sa kombinasyon ng kahoy at semento, walang ingranding kagamitan, ngunit puno ng alaala at kasimplihan. Araw-araw gumigising siya ng maaga upang mag-ensayo sa boxing. Tulad ng kanyang ama, malaki ang kanyang pangarap sa larangan ng sports. Ngunit sa kabila ng koneksyon niya kay Manny Pacquiao, pinipili niyang magsimula sa sarili niyang kakayahan. Wala siyang personal na bodyguard, walang marangyang sasakyan at mas gusto niyang sumakay sa motorsiklo o maglakad papunta sa gym. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, napakababa ng loob ni Eman. Madalas pa rin siyang nakikitang tumutulong sa kanilang komunidad at hindi ipinagmamayabang ang kanyang apelyido. Sa katunayan, sinabi niya sa panayam na
Hindi ko kailangang ipakita kung sino ang tatay ko. Gusto kong makilala bilang ako mismo, bilang si Eman, hindi bilang anak ni Manny Pacquiao. Matapos maipalabas ang panayam, bumuhos ang reaksyon ng mga netizens. Marami ang humanga sa kababaang loob ni Eman at sa kanyang desisyon na mamuhay ng simple, taliwas sa inaasahan ng marami na sana'y mas marangya na siya. May mga nagsabi pa na baka ito mismo ang dahilan kung bakit ginagalang siya ng kanyang ama. Dahil sa kabila ng lahat, hindi niya hinangad ang yaman o luho, kundi pagkilala, pagmamahal at kapayapaan. Nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin, naiinggit sa ibang bata, lalo na pag nakikita ko yung may Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Na sana, Lord, makasama ko man lang siya kahit buong araw o kahit saglit lang, ganun. Yung bata pa ako. Kung tutuusin, hindi nasusukat ang tagumpay ng tao sa laki ng bahay o dami ng pera. Sa kwento ni Eman, nakita natin ang halaga ng kababaang loob, pagtitiis, at pagmamahal ng anak sa kanyang magulang kahit na may mga sugat ng nakaraan. Ngayon unti-unti nang nabubuo ang relasyon ng mag-ama. Bukod kay Manny, close na rin si Eman sa kanyang stepmother na si Jinky Pacquiao at maging sa kanyang mga kapatid. Nakilala na rin niya ang kanyang lola na si Mommy D na agad din siyang minahal. Ang kanyang simpleng bahay ay sumisimbolo ng bagong simula. Isang tahanang puno ng pag-asa, hindi ng material na bagay. Sabi nga, hindi sa laki ng bahay nasusukat ang kayamanan ng tao, kundi sa katahimikan at kababaang loob ng kanyang puso. Maaring hindi lumaki si Eman Bacosa Pacquiao sa piling ng kanyang ama. Ngunit ngayon pinipili niyang mabuhay ng totoo at may dignidad. Sa halip na sumabay sa karangyaan, pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o pera, kundi kapatawaran, pamilya at kapayapaan ng loob. At yan ang kwento ni Eman Bacosa Pacquiao, isang anak na piniling mamuhay ng may kababaang loob sa halip na sa karangyaan. Isang paalala na hindi kailangan ng malaking pangalan para magkaroon ng malaking puso. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, give this video a like, i-share mo sa iba para sila rin ay ma-inspire. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pamilya at tunay na tagumpay. Dahil sa dulo tulad ni Eman, ang pinakamalakas na laban ay yung laban ng puso.